Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang masaya at mahilit na pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa episode na ito ng Global na Tayo ang ating mga katuwang sa Master Control, Susan, Aison at Milo Junela. Sa ating Wirecast, of course, kasama natin si Hero. Sa ating live audio streaming, si Leo. And of course, ang ating producer po, si Miss Stephanie Vicente. Kasama muli ang kanyang walang kamatayang kapartner, duo in life, of course, si Mr. Jerome Toledo. Ayan, kami po inyong nasusubaybayan, napapakinggan, napapanood ng live para po sa ating Facebook Broadcast Live sa inyong pong Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating live audio streaming. Ano po, kung wala pa ho kayong PBS audio receiver, we encourage you to download the app. Ano po, sa inyo po, kung kayo po ay ang hawak po Android phone, punta lamang po kayo sa Google Play. At i-type nyo lamang po dun sa browser, e-box, E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox, and then PBS receiver. At kapag nakita nyo na po yung PBS audio receiver, tap nyo lamang po doon, install nyo, at kapag na-install na, makikita nyo po sa cellphone nyo yung mga tile icon ng iba't ibang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, which is RP1, RP2, RP3, FM1, FM2, and of course, ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang po sa tile icon ng Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa dito sa ating himpilan. And of course, available din po tayo sa ating YouTube channel. Meron pong YouTube channel ang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at mapapanood at mapapakinggan nyo na po mga programa sa ating himpilan. Parang podcast po yan. Yung mga previous sa mga programs, pwede nyong balikan at yung mga current programs po natin, pwede rin po nyong subaybayan. So yan po ang ating mga available na social media apps para po sa ating Radyo Pilipinas World Service online digital platform. Bago tayo magpatuloy, magbibigay daan muna tayo para sa ilang paalala. Pagsaludo sa lahat ng manggagawang Pilipino. Kahit anong init ng panahon, mas mainit pa rin ang kanilang dedikasyon. Pagod ay di iniinda, maitaguyod lang ang pamilya. Anumang hamon ang kaharapin sa trabaho, tiyak di aatras at di papatalo. Kaya naman, deserve nyo ang recognition para sa inyong hard work at drive for progress. Hangad namin ang inyong tagumpay. Pagpupugay ngayong araw ng mga manggagawa mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Bilang bahagi ng digital transformation na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad ang Vitro Santa Rosa Data Center sa Laguna na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Fully energized, artificial intelligence ready, built to support hyperscale, cloud, enterprise workloads. In other words, the Googles, the Amazons, the Facebooks of this world. The launch of this landmark ICT infrastructure is also a testament to the people-centered future we are building. A Philippines where technology and human connection go hand in hand and exist seamlessly. Dagdag ng Pangulo, ang infrastrukturang ito ay nagpapatibay na ang Pilipinas ay tunay ng future-ready at maghahatid ng tiyak na kaunlaran para sa bawat Pilipino. The inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. This technological infrastructure strengthens connection, not just digital. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sakripisyo ng overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagdaraos ng konsyerto sa palasyo na handog para sa ating mga bagong bayani. Sa bawat bansa ang aking napupunta, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy. At tuwing naririnig ko yan, talagang tumatama ang puso ko. That makes me truly proud to be a Filipino because of how well you have represented us beyond our shores. You're serving with passionate hearts and genuine smiles. Lubos na pasasalamat ang ipinarating ng Pangulo sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Makakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo at ng mga pamilya ninyo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Service. Paalala, ano po, yung ating mga overseas Filipino workers na nanonood at nakikinig ngayon, at saka yung mga kamag-anakan ng ating mga OFWs na nandito sa Pilipinas. Ano po, may paalala po ang Department of Migrant Workers dahil napansin po ng DMW, maging ng Bureau of Customs, dumadami na naman ang mga bilang ng mga balikbayan boxes na inaabandon na ng mga forwarders. Ibig sabihin kung sino yung forwarder na pinagkatiwalaan ng inyong OFW na kapamilya para ipadala dito sa Pilipinas yung kanilang mga padala para sa inyo. Dumadami na naman daw po sa mga warehouses ng mga warehouses ng Bureau of Customs. Yan po ang pinaalala ng pinost pa yan ng DMW sa kanilang Facebook post. At nagpaalala ang Department of Migrant Workers na laging i-check ang status po ng inyong mga freight forwarders. Samantala, ang Bureau of Customs naman po nag-release ng listahan. Nag-release po sila ng listahan ng mga local and foreign forwarding companies na may kinalaman o nauugnay dito sa tinatawag na mishandling and abandonment ng mga balikbayan boxes. Ito pong mga babanggitin kong mga pangalan ng mga freight forwarders ay galing po mismo sa listahan na pinrovide ng Bureau of Customs. So makinig po kayo. Pakinggan po ninyo ito, baka kayo'y nagpadala dito sa mga freight forwarders na ito, both they are local and foreign. Pakinggan po nyo mabuti kung kayo ay ating mga OFWs na nakikinig abroad o kayo man ang mga nakikinig sa atin dito sa Pilipinas, pakinggan po ninyo ito para makaiwas at maasikaso nyo po kagad kung sakasakali mang meron kayong mga balikbayan box na hinihintay at matagal nang hindi pa dumarating. Okay, batay po sa Bureau of Customs. Ito po batay sa Bureau of Customs, narito ang mga listahan ng mga foreign o dayuhan ng mga forwarders, freight forwarders or consolidators na may record ng pinakamaraming abandoned parcels. Pinakamaraming abandoned parcels. Una sa listahan, ito, pakinggan po ninyo, Kabayan Island Express Cargo. Kabayan Island Express Cargo. Allwin Cargo LLC. Allwin Cargo LLC. Manila Cargo. Ulitin ko Manila Cargo. Mediacom Express Cargo. Mediacom Express Cargo. Pinoy Network Cargo WLL. Ulitin ko po, Pinoy Network Cargo WLL. Ang isa pa, GM Multi-Services Cargo. Ulitin ko, GM Multi-Services Cargo. Cell Air Cargo. Cell Air Cargo. At isa pa sa mga foreign forwarders na may foreign consolidators na may maraming naiiwanang mga naka-abandoned na balikbayan boxes ay itong Sky Freight. Sky Freight. At CMS General Services. CMS General Services, FCZ LLC. Kasama rin ang Tag Pinas Marine Brokerage Company. Tag Pinas Marine Brokerage Company. Blue Bridge International Gen. Blue Bridge International Gen. Lawin International Logistics Company. Lawin International Logistics Company. Renswood Freight Logistics Corporation. Renswood
Freight Logistics Corporation. 13 po yan na mga pangalan ng mga foreign mga dayuhang forwarders at consolidators na may pinakamaraming inaabandonang mga parcel o mga balikbayan boxes. Ayon po yan sa Bureau of Customs. Ito naman susunod po na listahan, 10 ito. Ito naman ay listahan na galing pa rin sa Bureau of Customs. Ito naman po ay listahan ng mga lokal na mga forwarders o consolidators na meron ding maraming inaabandona na mga balikbayan boxes. Unahin ko na po itong local local. FPB, Forwarders and Logistics. FPB, Forwarders and Logistics. Cargo Flex Haulers Corporation. Cargo Flex Haulers Corporation. Renswood Freight Logistics Corporation. Renswood Freight Logistics Corporation. CMG International Movers. CMG International Movers. Etmar International Logistics. Etmar International Logistics. KC Door-to-Door Delivery Services. KC Door-to-Door Delivery Services. FGTI Forwarding Services. FGTI Forwarding Services. MBS Cargo Mover Company. MBS Cargo Mover Company. TriStar Cargo Express International Philippines Incorporated. TriStar Cargo Express International Philippines Incorporated. At J-Box Express Line. J-Box Express Line. So yun po yung listahan na mula sa Bureau of Customs. 10 po yan nabanggit natin na mga local forwarders at consolidators na may pinakamaraming iniiwan na mga parcel o mga balikbayan boxes. Ano po ayon sa Bureau of Customs. Kung kayo man ay nakikinig, yung ating mga OFWs na nakikinig ngayon abroad at yung pamilya po ninyo na nandito sa Pilipinas na umaasa na meron matatanggap sa inyong balikbayan boxes, kung narinig po ninyo yung mga pangalan ng mga kumpanyang ito, both foreign and local forwarders and consolidators, makipag-ugnayan po kayo kagad sa inyong forwarder o consolidator o sa Bureau of Customs para po makita ninyo kung ang inyong pong mahal sa buhay na nagpadala ng balikbayan box sa mga nabanggit ko pong mga forwarders na ito, baka nandoon po sa customs, sa kanilang mga warehouses at nandoon at nakatenga. Kunin nyo na. Baka naman may mga mahalagang bagay po dun sa mga balikbayan boxes na yon. Nagpaalala rin po ang Department of Migrant Workers, inabisuhan niya nito ang mga overseas Filipino workers na laging i-check ang progress ng kanilang mga balikbayan boxes at laging panghawakan yung mga katibayan o proof ng delivery ng kanilang mga balikbayan boxes. So paalala po yan sa ating mga kababayan na kung kayo, yung ating mga overseas Filipino workers, kung kayo po ay magpapadala ng inyong mga balikbayan boxes o anumang parcel sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, tiyakin po ninyo na mapagkakatiwalaan po itong mga tinatawag na mga local or foreign forwarders na ito para makarating po sa inyong mga mahal sa buhay yung mga dapat na matanggap nila mula po sa inyo. Alright. Samantala, sa araw na ito, pag-uusapan din natin sapagkat malapit na ang tinatawag nating Labor Day, di ba? May 1, April 30 na ngayon. So sa May 1 is Labor Day. So marami pong mga aktibidad ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno sa pagdaraos ng Labor Day celebration ngayong May 1. Pero may magandang balita ang Department of Labor and Employment dahil pagsampa po ng buwan ng Mayo, sisimulan na po ng Regional Tripartite Wage Board ang deliberation, ang pag-uusap para po sa increase ng sweldo para po sa mga manggagawa dito sa National Capital Region. And of course, hindi ho kasi basta-basta napapatupad o inilalabas ang figure kung magkano ang itataas ng sweldo, lalo na sa arawang sweldo ng ating mga manggagawa dito sa National Capital Region sapagkat may pinagdadaanan pong mga proseso yan, may mga konsultasyon na nangyayari para po masiguro na tama yung wage increase na maibibigay, particularly dito sa National Capital Region, na hindi rin naman po makakaapekto
sa kakayanan ng employer na makapagbigay ng taas sahod, gayon na rin para naman makatulong sa pang-araw-araw na kabuhayan ng ating mga manggagawa, lalo na doon sa mga tumatanggap lamang ng mga minimum wage salaries. Babalikan po natin ang mga pag-uusapan pa natin dito sa ating pagsalubong para sa ating Labor Day ngayong May 1, darating na May 1. Magbabalik muna kami. Babalikan natin yung usapin na yan makalipas ang ilan pang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Alright, tayo po ay patuloy pa rin na nakatutok dito sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. And of course, we left off dito po sa inantabayan na nating Labor Day celebration come May 1. So bukod po doon sa pagsampa ng buwan ng Mayo, pagsisimula ng discussion, deliberation at pagtaya kung magkano ang itataas na sahod ng ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Sisimulan po yan ng Regional Tripartite Wage Board at sa ilalim po yan ng Department of Labor and Employment. So, hindi, tulad na nabagit ko kanina, hindi po basta-basta makakapaglabas yan. Although sisimulan na nila, pero it will take some time, siguro for the whole month of May, pero sisimulan na po nila yung proseso dahil mahaba-habang proseso po yan kasi it involves technical analysis ng mga inputs na kinakailangan from different government agencies, kasama ng DTI, Department of Trade and Industry, kasama na ang NEDA, kasama na ang DOLE, at iba pa. And of course, yung consultation po sa iba't ibang mga sektor, particular ang sektor ng mga manggagawa at sektor ng mga namumuhunan. It's a balancing act. It's a balancing act para po sa kapakanan, lalo na sa kapakanan ng ating manggagawa. At the same time, para masiguro rin po nakakayanin na mga mamumuhunan, yung nagtatayo ng mga negosyo, yung nagbibigay ng trabaho o yung mga employers, kakayanin ba nila yung increase na ipapataw? So it's a balancing act. Kailangan maging win-win solution yan. Win for the worker and also win din para sa ating mga employers or investors. Kasi madaling sabihin po ng mga investors kapag talagang halimbawa tulad ng isang gustong i-push ng ilang mga organisasyon, lalo na mga labor unions, labor organizations na across the board. Across the board. Pag sinabing across the board, sa lahat po ng rehiyon ng Pilipinas na may manggagawa tayo, iisa lang ang minimum wage na tatanggapin nila. Batay po kasi sa pag-aaral, iba't ibang rehiyon, iba't iba naman po ang mga pangangailangan, iba't iba ang mga financial situation, iba't iba ang mga investors doon. So kapag nag-implement ng tinatawag na across the board, baka maka-apekto po yan. Lalong-lalo na kung halimbawa ang isang negosyo o isang manggagawa ay nagtatrabaho sa isang second class o third class municipality. Alam naman natin kapag second or third class municipality, medyo hindi mo pa ito makukumpara
sa mga first class municipality o dito sa National Capital Region. 'Di ba? Iba kasi ang sistema doon. So mahirap po, pinag-aaralan talaga 'yan. Ano po? Pero sa pagkakataong ito, nauna na yung ibang regions sa National Capital Region. Ngayong Mayo, sisimulan na. Ulitin ko, ngayong Mayo, sisimulan na yung deliberation discussion para makita kung magkano ba talaga ang wage increase para sa mga manggagawa sa loob ng National Capital Region. And speaking of Labor Day, of course, meron tayong mga Labor Day celebrations, di ba? May mga Labor Day celebrations at pangungunahan ng Department of Labor and Employment ang Labor Day celebration sa pamamagitan bukod sa pagbibigay pagkilala sa ating mga manggagawa sa kanilang sakripisyo para ikangamayangat ang ating ekonomiya sapagkat sabi nga nila, hindi gagana ang ekonomiya kung walang mga manggagawa. Di ba? So ganun na lamang po ang pagbibigay pahalaga ng gobyerno through the Department of Labor and Employment para sa ating mga manggagawa. Ngayon, paano nila bibigyan ito ng halaga at paano pa ito lalong madadama ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga tinatawag na labor fair. Ibig sabihin, pagsasagawa ng mga labor fairs. At ang pagkakaiba po nito, this will be done simultaneously nationwide. Although ang Department of Labor and Employment, in coordination with the local government units together with other private companies, organizations, nagsasagawa rin naman sila ng mga labor fairs or job fairs, sa loob ng isang taon, pero hindi po sila sabay-sabay. Pero itong job fair na ito para sa Labor Day, simultaneous. Ibig sabihin, gaganapin sabay-sabay sa May 1 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At marami ito para sa May 1. Tulad nito, kung kayo'y naghahanap ng trabaho, kung meron kayong anak, kamag-anak na naghahanap ng trabaho, baka pagkakataon na po ito para makakita, masecure nila yung trabaho at maging hired on the spot. Di ba? Maging yung mga graduate ng K-12 program, educational program. Pwede rin po kayo mag-apply, yung mga gumraduate ng K-12 program. Dahil itong mga jobs fair na ito ay nagbibigay din ng oportunidad para sa mga graduates natin ng K-12. So makinig kayo, ihanda nyo na yung mga lapis, ballpen, papel, lista nyo na. Itong mga babanggitin kong mga lugar kung saan magsasagawa ng jobs fair. Simultaneous ito, no? So get ready. Ito tulad nito, May 1 sa Metro Manila. Unahin natin Metro Manila, NCR. Metro Manila. Gaganapin sa Manila Science High School. Dito po sa Quezon City. At itong Manila Science High School, makikita po yan. Tapos sa Quezon City naman sa MICE Center. And of course Quezon City pa rin sa SM City, Sukat, Las Piñas at Marikina. Kung kayo'y taga-Sukat, Las Piñas at Marikina, punta lang kayo sa SM City, Sukat, Las Piñas, Marikina at doon magsasagawa ng jobs fair. Kung taga Quezon City, doon sa MICE Center, punta kayo doon. At kung kayo naman ay taga Maynila, pumunta naman kayo sa Manila Science High School para sa jobs fair doon. Magdala kayo ng maraming resume as much as possible. At ballpen and lapis, di ba? Para sigurado. Okay. Kung kayo naman ay taga Luzon, makinig po kayo. Dito ang jobs fair sa May 1 gaganapin sa Baguio Convention Center, SM Baguio, SM Tuguegarao, sa may SM Pampanga, SM Olongapo, SM Taytay, at Robinson's Place Antipolo. Yan. Ulitin ko kung kayo'y taga Luzon at interesado po kayong makasecure ng trabaho at ma-hire on the spot, hopefully, praying hard. Punta kayo dito kung taga Luzon. Baguio, ulitin ko Baguio Convention Center, SM Baguio, SM Tuguegarao, SM Pampanga, SM Olongapo, SM Taytay, at Robinson's Place Antipolo. Kung kayo naman ay taga Visayas o may kakilala kayo na taga Visayas, naghahanap ng trabaho, sa May 1, dito kayo pumunta para hopefully ma-hire on the spot kayo, makakuha kayo ng trabaho. Robinson's Place Iloilo, SM City Bacolod, SM Seaside Cebu, Tacloban City Convention Center. Ulitin ko po kung taga Visayas, ito ipupuntahan ninyo para makilaho kayo sa jobs fair.
Robinson's Place Iloilo, SM City Bacolod, SM Seaside Cebu, Tacloban City Convention Center. Alright? Kung kayo naman ay taga Mindanao, punta kayo sa SM Cagayan de Oro Downtown, Robinson's Place Bukidnon, SM City Davao, Gaisano Grand Mall na may Digo City, sa KCC Mall of General Santos at Robinson's Butuan. Ulitin ko ha, kung kayo taga Mindanao at malapit din naman kayo sa lugar na ito, at kung kayo matyaga na pumunta dito, abay, gusto nyo makahanap ng trabaho, ay go ahead. Go ahead. Punta kayo sa SM City Downtown, Robinson's SM CDO, SM Cagayan de Oro Downtown, Robinson's Place sa may Bukidnon, SM City Davao, Gaisano Grand Mall sa may Digo City, sa KCC Mall ng Gensan, at Robinson's Butuan. So yun po yun, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung tinatawag na nationwide simultaneous jobs fair para po sa ating Labor Day celebration. Pero ang main venue sa May 1, ang main venue po ng jobs fair ay gaganapin dito sa may SMX Convention Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So kung kayo taga Pasay, malapit ka doon. Kung kayo taga First District o Pasay o taga tawag dito Manila, yan, Quiapo area, di ba? Tondo area or Quezon City, yung First District ng Quezon City, malapit, halos katabi na ng Metro Manila yan. Abe, punta kayo doon sa main venue ng jobs fair sa may SMX Convention Center. Di ba katabi lang ito ng katabi lang ba ito ng MOA, Mall of Asia? Yan. At least doon, nasa nasa mall, hopefully mapresko, may aircon, hindi masyadong mainit, pwede ka pang mamasyal. Baka naman mamasyal ka na lang, hindi ka na mag-apply, mag-submit ng resume. Mag-submit ka ng resume, mag-apply ka. Hindi ka nagpunta sa SMX Convention Center para mamasyal sa mall. Okay? Okay, hindi ka tulad ng kakilala ko, na-hire siya noon, 3 linggo na hindi pa nagpapakita. Okay, yung muntik na siyang matanggal sa roster. Oo, muntik nang malaglag, muntik nang mapalitan. Na-hire na siya, approve na yung appointment niya. Abay, 3 linggo na hindi pa nagpapakita sa opisina. Muntik nang matanggal. Kundi hindi natin siya kasama ngayon, si Stephanie. Ayan, kundi malungkot si Jerome. Dahil hindi niya makakasama si Stephanie. Okay, sige. Alright. So, ulitin ko ang main venue is SMX Convention Center. Sa may Pasay po yan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, good luck doon po sa mga magpa-participate, magpa-file ng kanilang resume para sa Labor Day Jobs Fair, simultaneous Jobs Fair event. So, good luck po sa inyo. Make sure na kompleto yung information. Confident tayo dapat. Huwag naman overconfident. Confident lang. And of course, be there in proper attire. Huwag naman yung masyadong formal. Although, sabihin natin casual, pero proper attire naman. Di ba? And bring your own pen and pencil, just to be sure. And yung mga kinakailangang clearances na dapat nyo dalhin. Although, sabi sa atin nung ating nakapanayang si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, dito, particular dito sa may SMX Convention Center at sa ilan pang mga jobs fair site, meron mong one-stop shop doon. Government one-stop shop, yung nag-i-issue ng mga clearances na kinakailangan po ninyong dalhin sa inyong pag-apply sa jobs fair. Pero kung mas maganda, kung meron na kayong available, para hindi na rin kayo masyadong pumila doon at magtagal, para diretso na kayo doon sa booth kung saan nyo gustong mag-apply na kumpanya. Maraming pwedeng applyan. First of all, may BPO, may IT, may services, may sa tourism, at marami pong mga aspeto na pwede nyong applyan na trabaho. So, we wish you good luck at sana po ay maging successful kayo at makahanap ng trabaho at makasama at madagdag kayo sa productive labor force ng Pilipinas.
Muli po, ako inyong lingkod, Ray Sampang, at maraming salamat sa pagsama na naman po muli ninyo sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Mula po dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Hanggang sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.